Ka-Jomar, welcome ulit dito sa ating kitchen, Jomar's Kitchenette. Napaisip ako kung anong lulutuin natin sa araw na ito at it so happen na si Mrs. nasa garden namin at hindi ko napansin na mayroon na pala kaming pwedeng lutuin na alugbate sa backyard namin. So ayan, at hinarvest niya ang mga dahon ng alugbate at niluto ko naman ito at ngayon simulan natin kung paano natin lutuin itong alugbate na ito. Yung alugbate na to guys, ilagay ko lang to sa kaldero, nilagyan ko lang siya ng luya or ginger and then onion. So yung ginamit nating onion dito ay white onion. And then of course basta't kamatis ang kailangan natin sa alugbate. Kasi kailangan natin to na lutuin na wala siyang tubig kasi nagtutubig itong alugbate na ito. Kusa siyang nagtutubig. So yan, nilagyan natin siya ng konting alamang or yung tawag natin dito yung kalkal. Yung maliit ba na shrimp. And then, naglagay lang ako dyan ng isang kutsara na bagoong. Yan lang yung ating sahog dyan guys sa ating gulay. Ayun. At takpan lang natin ito at hintayin natin ng in a few minutes. Of course, hindi mawawala ang ating chicken powder at yung ating konting black pepper and salt sa ating alugbate, sa ating gulay. Ayan, pinaflatten ko lang siya para mailagay natin yung kanyang takip. Ayan, hintayin natin a few minutes. Lalabas yung kusa na yung kanyang sabaw. Habang naghihintay tayo dyan, ay tayo naghiwa na ng ibang ingredients na halo natin dyan sa ating gulay na alugbate. Yan, meron tayong isang pirasong talong. Yan, hiniwa ko lang yung talong sa ganyang sizes. And of course, as our practice, pag tayo naghiwa ng talong, kailangan natin ibalik ulit ito sa tubig para hindi ito mangitim. Yan, pagkatapos ng talong ay mayroon na akong na-ready na patula. Binalatan ko na yun kanina para ready na lang sa ating gagamitin. Bala ko sana kanina yung patula na to ay halo ko sa sardinas at miswa. Masarap din kasi ito. Pero dahil dito sa gulay na alugbate, kasi parang special na gulay yan dito sa amin, kasi bihira ka lang nito makakabili at mabuti ay si Mrs. nakatanim nito sa aming garden. Ayun. So, masarap kasi itong patola na ito kasi mabango. Mabango ito sa mga gulay or sa kung anong klaseng niluto. Yan, hinalo ko na lang yan doon sa talong para sabay ko na lang mamaya siyang ihalo doon sa ating nilulutong alugbate. Ayan, at i-check na natin ang ating alugbate kung ano na ang itsura. Ayan na guys, ang itsura ng ating alugbate with kamatis, sibuyas, and ginger. And of course, yung asin at saka black pepper. And sa yung ating umami na chicken powder. Ayun. Ayan, at kumukulo na siya. And hinahalo-halo ko lang siya ng konti para ma-distribute natin yung kanyang mga ingredients dyan. At yan ay napaka-preskang gulay yung alugbate natin guys, because it's kagagaling lang yan sa garden, backyard natin. Ayun, kailangan kasi natin yung alugbate na mapakupsan ba o like for example, yung alugbate kailangan natin lagyan ng asim ng kamatis para hindi siya ma-overcook pero matatanggal yung kanyang pagiging slimy. Yan, nilagay na natin yung ating talong at saka yung patola sa ating gulay.
So, actually guys, yung lutong ito ay Ilonggo version. Up to you kung meron kayong sarili nyong version at saka templa. Ang sa atin dito ay this is just only a very simple kind of recipe dito sa ating kitchen. So, ayan, hayaan natin na maluto yung talong at saka yung patula bago natin idagdag yung ating next ingredients dyan. So, tinakpan ko lang siya in a few minutes. Pag kumulo na siya, check natin. Ayan, ang maganda na tingnan ang ating gulay na talong at patola na dinagdag natin dyan sa alugbate. It's about time to add our next ingredients is yung mushroom. Yan, hindi mawawala yung mushroom na yan sa ating mga niluluto kasi paborito natin yan. So, sa inyo, it's your option kung ano pa ang klaseng gulay yung idagdag nyo dyan, that's fine. Sa akin, nagustuhan ko kasi yung mushroom. Hindi ako mawawala ng mushroom sa aking fridge dito sa kitchen. Ayan, nilagyan ko rin siya ng 2 pirasong siling pangsigang. Hindi siya masyadong maanghang but meron siyang konting kick at bango sa ating nilulutong gulay. Ayan, at in a few minutes, isang kulo na lang yan ay luto na yung ating gulay, alugbate. Yun, tinakpan lang natin siya ng saglit para kumulo siya ang sabaw. Ayan, check natin at almost ready na yan ang ating alugbate. Yun. Kunting halo na lang siya at patayin na natin yung apoy dyan kasi napakasarap na yan. Yan, hindi natin matikman ang ating niluto. Wala na siyang dagdag. Wala na siyang one time templa lang yung ating nilutong alugbate. Yan, parang hindi ko alam paano mag thumbs up dyan. But guys, please do like and share and subscribe sa ating channel, Jomer Channel. Yan. At maraming salamat sa inyo and God bless everyone.